Besties tayo, diba? Sarado na ba yung karnabal? Nandiyan na pala ang bida-bida nating beshi. Bakit ayaw niyo tumingin sa dinadaanan niyo? May krus siya sa dila. Thank you po sa pagdala sa akin dito sa carnival, Mama. Ang ganda-ganda po. Sigurado maiinggit sa akin ng classmates ko nito pag uwi natin sa Manila. Siyempre naman anak, ikaw pa. Malakas ka kay Mama. O basta huwag kang lalayo sa akin ha. Kumapit ka lang kay Mama para hindi ka mawala. Opo, Ma. Promise. Ma, punta tayo doon o. Ang dami tao. Baka po maganda doon. Ano ka ba naman anak? Magdahan-dahan ka naman. Madadapa ako sa iyo eh. Mama, tingnan mo po yung lalaki Kumakain siya ng bubog. Ay anak naman. Bakit pa dito pa tayo nagpunta? Ang dami-daming pambatang rides doon Doon ka na lang. Saglit lang po, Ma. Panoorin muna natin si Mano. Nakikita niyo ba ito mga bubog na to mga kaibigan? Kayang-kaya kong kainin ang mga to nang hindi ako nasasaktan o nasusugatan man lang dahil sa anting-anting ko. Kung gusto niyong gawin ko yan, 20-20 lang ang katapat ko mga kaibigan! Bakit po ba siya kumakain ng bubog? Ang yabang-yabang pa, Ma. Kapag tumugo ang bibig niya niyan, iyak yan, Ma. Summer, ano ba? Itigil mo nga yung sinasabi mo. Bad yan. Aray ko. Wala, Ma. Sabi ko na nga ba, Ma? Tingnan niyo po. Ang daming dugo sa bibig ng Manong. Hala, peke yata to si Kuya eh. Ay, wala naman pala yan eh. Sayang lang yung 20 ko. Kasi huwag na natin panoorin to eh. Akala ko ba effective yung anting-anting niya? Peke. Ang yabang-yabang kasi. Ikaw na bata ka, kanina ka pa eh. Anong ba ako kinakontra? Mrs., ilayo niyo dito yung batang yan. May krus siya sa dila. Imposibleng makontra lang basta-basta ang anting-anting ko ng mga ordinaryong tao. Isang demonyo yung anak mo. Lumayas kayo rito! Manong, hindi nyo naman kami kailangang sigawan ng ganyan. Pasensya na sa sinabi ng anak ko, pero bata lang naman siya eh. Hayaan nyo, aalis na kami. Summer, halika na nga. Umuwi na tayo. Po? Ma, kararating lang natin dito eh. Sasakay pa ako ng rides, Ma, diba? Please, wag muna tayo umuwi. Please. Babalik na lang tayo bukas, anak. Ikaw kasi eh. Dapat hindi ka nagsasabi ng mga ganong salita. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na masama yun? Tignan mong nangyari. Halika na, umuwi na tayo sa bahay. Oh, Carmen, bakit umuwi ka agad kayong mag-ina? Sarado na ba yung karnabal? Ay, hindi ho, Nay. Ito ho kasing apo nyo masyadong madaldal. Ayun, yung stunt ng isang performer nung karnabal, pumalpak. Kumakain ho kasi yun ng bubog. Tapos sabi ba naman itong ni Summer, dudugo daw ang bibig ng lalaki. Kaya ayun, maya-maya nagkatotoo nga. Totoo naman po yung sinabi ko, Ma. Sabi nga po ng ibang mga nanonood kanina, peki raw po yung anting-anting niya eh. Summer, apo, matagal nang nagtatanghal sa karnabal na yun ang lalaking sinasabi mo. Talagang kumakain siya ng bubog. Po? Lola Remy, peki nga po yun. Kaya nga po tumugo yung bibig niya eh. Tsaka po ang yabang-yabang niya. Dapat lang yun sa kanya.
Kasalanan niya kaya hindi na kami nakapag-rides ni Mama. Summer, ano ba? Itigil mo nga yung katabilan ng bibig mo. Gusto mo bang maputulan ka rin ng dila tulad ng kapatid ng lola mo? Ako po si Summer. At 25 years old, supervisor sa isang pharmaceutical company. 8 years old ako nang unang malaman ko ang tungkol sa abilidad na meron ako. Ang pagkakaroon ko raw po ng krus sa dila. Actually, metaphor lang po ito. Para sa mga hindi nakakaalam, kapag daw ang isang tao ay may tinatawag na krus sa kanyang dila, anuman ang masasamang salitang lumabas sa bibig niya ay magkakatotoo. Regardless kung sinasadya man niya yun o hindi. Although ang ironic lang dahil meron po talaga akong maliit na balat sa gitna ng dila ko na hugis crucifix. Hindi nga lang yun gaanong visible. At kung hindi po ito tititigang maigi, hindi mo kaagad siya mapapansin. I grew up being a soft-spoken girl, Sir Jupiter. Tahimik, mabait, mahiyain, mainhin. Ganyan ako tingnan ng mga nakakakilala sa akin. Dahil po kasi sa abilidad na yun, bata pa lang ako ay sinanay na ako ng mga magulang ko. Lalong-lalo na nina mama at lola, na mag-ingat sa bawat salitang sasabihin ko. Literal na words are powerful sa mga taong katulad ko. Kaya ganun na lang din po kung paalalahanan nila ako hanggang sa aking paglaki. Wala naman pong kaso sa akin noon ang abilidad ko. Kahit kailan, hindi naman ako na-bother na meron akong ganun. Dahil nasanay nga po akong hindi nagsasalita o nag-iisip man lang ng masama sa kapwa ko. I was living a normal and happy life back then. Not until last year. Nang makapasok ako sa isang medyo kilalang pharmaceutical company bilang isa sa pinakabatang supervisor doon. At makaalitan ko ang ilan sa mga katrabaho ko na nadiskubre kong may ginagawa palang anomalya sa kumpanya namin. Ay, bongga! Nandiyan na pala ang bida-bida nating beshi! Naku, Mars, sinabi mo pa. Kabago-bago pa lang. Aba, sumisip-sip na kay boss. Hay, wala tayong magagawa, Mars. May mga tao talagang sa una akala mo mabait at hindi makabasag pinggan, pero may tinatago palang inggit sa katawan. Tama. Appear tayo dyan, Mars. Alam nyo, hindi nyo naman kailangan magparinig. Alam kong ako yung tinutukoy nyo. Buti naman kung ganon. Para naman hindi ka clueless kapag pinag-uusapan ka namin dito sa office. Sip-sip. Hindi ako sip-sip. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Bakit, Mikey at Belinda? Sabihin nyo nga sa akin kung tama bang ginagawa nyong paglalabas ng product sa warehouse ng walang proper documents para ibenta sa labas sa mas mababang halaga, ha? May sapat ka bang ebidensya? Alam nyo, dahil sa ginagawa nyo, hindi lang kayong maapektuhan. Oras na mahuli kayo, pati yung mga taong nasa ilalim nyo madadamay. Ang lakas din naman talaga ng loob mo, no? Baka nakakalimutan mo, mas matagal kami sa kumpanyang to kesa sa'yo. Naturingan kayong supervisor at team leader, pero wala kayong malasakit sa mga tao nyo? Tapos, kayo pang may lakas ng loob na magparinig sa akin? Napatunayan mo na ba? Under investigation pa ang kasong ibinibintang mo sa amin. Ano mo ba yung kasabihang innocent until proven guilty? Tanda mo to, Summer Girl. Hindi kami madaling kalaban. Hindi kami basta-basta papatalo sa kung sino-sino lang. Huli ka na nga, Belinda.
Friend, mukhang nagkamali ka ng binangga. Mahirap kalaban yan sina Belinda at Mikey. Pero don't worry ha, syempre nandito lang ako for you. Besties tayo, diba? Salamat, Noemi ah. Buti na lang talaga magkatrabaho tayo eh. May kakampi ako rito. Hindi naman ako pakialamerang tao, Sir Jupiter. I usually mind my own business. Pero simula po nang maging supervisor ako at nakasalamuha ko yung mga taong nasa ilalim ng leadership ko, hindi ko ho naiwasang magkaroon ng too much concern para sa kanila. Parang hindi ko kayang pabayaang sila ang sumalo sa kasalanan ng mga taong nakatataas sa kanila. Lalo na't alam kong may magagawa naman ako. I just did what I think was right that time, pero sa tingin niyo ba, mali ako sa part na yun? Dahil kasi doon, nagbago ang lahat. Nagsimulang maging impyerno ang buhay ko na dati ay normal at tahimik lang naman. Pinag-initan ako ng mga kasamahan ko sa trabaho lalong-lalo na nina Belinda at Mikey. Totoo ang sabi nilang hindi nga sila madaling kalaban. Hindi ko po alam kung paano nila ginawa, pero nagawa nilang makalusot sa imbestigasyon ng kumpanya namin laban sa kanila. Pagkatapos po noon, lalong lumala ang ginagawa nilang pambubuli sa akin sa opisina. I was actually about to quit that time, pero doon naman nangyari ang isang bagay na hindi ko inaasahan. My mom was diagnosed with stage 3 breast cancer at matagal na gamutan ang kailangan para sa tuluyan niyang paggaling. Although ang sabi naman po ng doktor, malaki raw ang chance na makasurvive si mama. Naging dahilan pa rin yun para hindi ako mag-quit sa trabaho para masuportahan ko pa rin siya. Tiniis ko na lang ang lahat ng mga naririnig at nararanasan ko sa office. Mabuti na lang po at nandyan sa tabi ko si Sebastian, my 3 years boyfriend at that time. Sinuportahan niya ako at tinutulungan niya ako financially para sa pagpapagamot ni Mama. Okay na, love. Nakapaghulog na ako sa bangko para sa pampagamot ni Mama. Love, thank you ah. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Wala nga naman yun, love. Kung kinakailangan mag-part-time pa ako sa ibang trabaho para lang matulungan kita sa pinagdadaanan mo ngayon, gagawin ko. Alam mo, ang swerte ko talaga sa'yo. Mabuti na nga lang talaga at wala akong kaagaw sa'yo eh. Actually, love, tungkol dyan, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Ano yun? Si Noemi, yung best friend mo, love. Pinuntahan niya ako sa apartment ko kagabi. Ano? Bakit daw? Anong ginawa niya doon? Ewan ko, love. Lasing siya nun eh. Tapos pinipilit niya akong iwanan ka. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak niya. I swear, Summer, hindi ko siya pinatulan. Itinaboy ko siya kagabi. Wala akong balak ipagpalit ka sa babaeng katulad niya. Kaya nga sinasabi ko sa iyo ito ngayon kagad kaysa sa ibang pamalaman, di ba? Ano bang nangyayari sa buhay ko? Paano nagawa ni Noemi yun sa akin? Magkaibigan kami. Napakasama niya. Napakasama nilang lahat. Sana mamatay na sila. Sana mawala na lang sila sa mundo. Lahat sila. Kasama na yung mga naninira at nagpapasakit sa akin sa office ngayon. Sana mamatay na sila sa pinakakinatatakutan nilang paraan sa pagkamatay nila. Love, huwag mo sabihin yan. Nandito lang ako. Yun na ang naging breaking point ko, Sir Jupiter.
Halos hindi ko nakayanin ang stress at anxiety na halo-halong lumulukob sa akin ng mga panahong yun. I was even diagnosed with depression. Sa sobrang bigat po ng pinagdadaanan ko noon, kahit ang suporta ni Sebastian ay hindi na nagiging sapat sa akin. Doon na rin po ako nagsimulang magbago. Naging mainitin ang ulo ko. Hindi ko na rin po alam, basta halo-halo na yung mga nangyayari sa akin sa loob ng 1 linggong yun. Hanggang sa isang araw, habang pauwi ako galing trabaho, isang pangyayari na naman ang halos gumimbal sa pagkatao ko. Buwisit namang buhay to. Kung kailan ka nagmamadaling makauwi, saka naman walang masakyan, nakakaasar. Kailangan ko nang bumili ng gamot ko. Aray! Ano pa naman yan, Manong? Bakit ayaw niyo tumingin sa dinadaanan niyo? Buwisit. Pasensya na po kayo, madam. Pasensya. Mabangga ka rin sana. Sorry ho talaga, ma'am. Pasensya niyo na ako ang bulag. Bulag? Bulag ho kayo, Manong. Manong! Sorry ho. Hindi ko sinasadya yung sinabi ko. Oh my God! Oh my God! Pilit ko hong kinumbinsi noon ang sarili ko na hindi ako ang may kasalanan ng nangyari doon sa matandang bulag na nabundol ng sasakyang nawalan ng preno, Sir Jupiter. Na ayon po sa nakarating sa aking balita, ay dead on arrival daw nang dalhin ito sa ospital. Pinipilit kong maniwala na coincidence lang ang lahat, kahit na halos hindi na ho ako patulugin ng konsensya ko. May kwento po sa akin ni Mama Carmen noon na ang kapatid daw po ng lola ko na itago na lang natin sa pangalang Lola Rowena ay katulad ko ring may ganitong abilidad. May krus daw po ito sa dila. At sa sobrang lala ng pinagdaanan nito noon na naging dahilan para iwanan siya ng sarili niyang asawa at anak, si Lola Rowena mismo ang pumutol sa sarili niyang dila. Ganoon pa man ay pinilit ko pa rin pong alisin sa isip ko ang posibilidad na may katotohanan ngang ako ang may kasalanan ng pagkawala ni Manong. Pero a week after that tragedy, nasundan pa yun ng isa pang masamang balita na siyang kumumpirmang ako nga ang may kasalanan ng lahat. Love, anong ginagawa mo rito sa office? Diba sabi ko naman sa'yo, wag mo na akong sunduin. Love, nag-aalala lang ako sa'yo. Alam ko sobrang stress ka na sa mga nangyayari ngayon sa buhay mo. Tapos tumagdag pa itong nangyari kay Noemi. Seb, ano bang ibig mo sabihin? Hindi ko maintindihan eh. Ano nangyari kay Noemi? Hindi mo pa ba alam? Akala ko. 1 week nang hindi pumapasok si Noemi sa trabaho mula nung i-reject mo siya. Ako kasi ako rin tinawagan ni Noemi bago siya nagpakamatay. Ano? Tumalo siya sa 3rd floor ng apartment building na inuupahan niya, love. Pero hindi pa doon natapos ang lahat, Sir Jupiter. Dahil 3 araw pagkatapos ng nangyari kay Noemi, ay kumalat din po ang balitang namatay sina Belinda at Mikey dahil sa pagkalunod habang nasa outing sila. Bilang parte ng selebrasyon nila sa pagkapanalo nila laban sa sumbong ko. Alam ko
Alam ko pong ako ang may kasalanan ng lahat. Ako po ang sinisisi nilang lahat sa pagkawala nila sa mundo. Dahil matapos po yun ay palagi na nila akong dinadalaw. Kahit anong oras, Sir Jupiter, nakikita ko sila sa paligid ko. Parang gusto nila akong singilin sa nangyari sa kanila at gusto nila akong magdusa. Bakit mo ginawa sa akin to, Summer? Akala ko ba magkaibigan tayo? Sana, ibinigay mo na lang sa akin si Sebastian. Mas nauna ko naman siyang nakilala kesa sa'yo. Hindi kami ang masama, Summer. Ikaw ang masama. Dahil hiniling mong mamatay kami. Ikaw ang pumatay sa amin. Ikaw ang pumatay sa amin, Summer. Kaya dapat mamatay ka rin. Mamatay ka rin! Tigilan niyo na ako! Ayoko na! Tigilan niyo na ako! Love, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Ayoko na. Ako may kasalanan kung bakit nawala sila lahat. Ayoko na. Tulungan mo ako. Putulin natin ang dila ko, love. Summer, ano bang pinagsasasabi mo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Putulin natin ang dila ko, Sebastian. Para hindi na ako ulit makapagsalita ng masasamang bagay na ikakapahamak ng ibang tao. Ginagampalan nila ako, Seb. Tinatabihan nila ako sa pagtulog. Sinasamahan nila ako kahit saan ako magpunta. Nagpapakita sila sa akin. Pinagtatawanan at iniinsulto nila ako. Gusto nila akong saktan. Gusto nilang mamatay din ako. Gusto nila akong isama sa impyerno. Kaya halika na. Putulin na natin ang tila ko, Seb. Summer, ano ba? Bitiwan mo nga yung gunting. Tumigil ka! Anak, tama na! Huwag mong gawin yan! Hindi yun ang solusyon, anak. Ginawa na rin ng lola mo yan, pero wala pa rin yung naging pagbabago. Kaugnay ng dila ang pag-iisip natin, anak. Kaya kahit maputol ang dila mo, hanggat gumagana ang utak mo, ganun pa rin ang magiging epekto. Kadikit na ng pagkatao mo ang abilidad na yan, anak. Pero hindi ibig sabihin nun, ikaw ang may kasalanan ng lahat. Biktima ka lang ng mga kasalanang sila rin naman ang may gawa. Sila ang nagbigay sa iyo ng dahilan para sabihin ang mga salitang yon. Pero mama, si Manong, hindi po siya dapat namatay. Natabay lang po siya sa init ng ulo ko, mama. Hindi siya dapat namatay. Anak, may mga bagay na hindi natin kontrolado. Katulad ng emosyon. Anak, please, makinig ka sa akin. Huwag mong parusahan ang sarili mo. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, sumulat ako dito sa channel niyo hindi dahil gusto ko lang magbahagi ng kwento ko, kundi dahil na rin gusto ko pong humingi ng advice mula sa inyong lahat. Hanggang ngayon po kasi ay kinakain pa rin ako ng matinding pag-uusig ng aking konsensya. Pasintabi po sa lahat ng hindi gusto ang susunod kong sasabihin. Pero sa totoo lang po ay ilang beses ko nang sinubukang kitilin ang sarili kong buhay. Yun na lang po kasi ang naiisip kong paraan para pagbayaran ko ang mga naging kasalanan ko. Alam ko pong walang kapatawaran ang nagawa ko kahit pa bunga lang yon ng mga salitang padalos-dalos kong sinampit sa hangin. Sana po ay maging aral din ito sa lahat, maging isang paalala
na napakamakapangyarihan talaga ng mga salita natin. Maging maingat po sana tayo sa bawat hiling na bibitiwan natin para hindi kayo humantong sa sitwasyong katulad ng akin. Pero sana po talaga ay matulungan niyo ako sa kung ano bang dapat kong gawin ngayon sa buhay ko. Mag-iisang taon na rin po kasi akong lugmok dahil sa pinagdadaanan ko dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin naman ako tinitigilan ng kaluluwa ni na Belinda, Mikey, Noime at ng mamang bulag na aksidenteng nadamay sa sitwasyong kinasasadlakan ko. Gusto ko na po talagang sumuko. Hindi ko po ginusto ang lahat ng ito. Maraming salamat po sa inyo in advance. Muli po, ito po si Summer. Hanggang dito na lamang po. Ngayon ay dumako naman tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout kay Gabriel Abraham Laksa, Elizabeth Dacles, Kilabot King, Cecilia Cañete, Bernadette Arcalas, Suya, Imelda Aviles, Rizalyn Davida, Elmart Ibanez Jr. at Maria Glyza Dayan Jerico. Magbasa naman tayo ng ilan sa pinakamagandang comment mula kina Danny PB3002 at Hurem Shakib. Sabi ni Danny, nakakaadik ang mga stories. Thank you, Kwentong Takip Silim, for the high caliber narration and voice acting. More stories please. Tuning in from California. Sabi din ni Hurem, always looking forward to your uploads. I honor you and the entire KD team for bouncing back. Ipagpatuloy niyo lang po. Marami po kayong napapasaya. Kudos! Pag-greet na din po daw ng happy birthday kay Tasan Shakib ng Bangladesh. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong pangalan. Muli po mula sa bumbuo ng Kwentong Takip Silim, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.